Hi guys, it's me again, Michelle Gihe. And i-share ko lang sa inyo guys yung bagong proseso ngayon ng pagpunta sa Korea with domestic migrant worker na dadaan na proseso. Ang dami kasi nagtatanong sa akin, Facebook, YT, kung ano ba daw yung bagong proseso. So actually, hindi ko pa siya tinatry kasi yung invite ko na re-entry na babalik dito sa September niya pa gustong bumalik or sa September pa talaga yung work nila kasi ngayong July to August is summer dito sa Korea, so wala daw work din according sa kanyang sadyang name. So bali September pa yung talagang may work sila, kaya September pa yung decide niya bumalik dito. So kaya hindi pa kami nag-a-apply talaga. Dahil nga marami rin ako naririnig na bagong proseso na hindi na katulad ng ginawa namin dati. So nag-research ako. Kaya bali guys, yung i-share ko sa inyo is depende lang to do sa na-research ko na idea. Kasi hindi ko pa nga siya natatry personally. Kaya yung mga dyan na may na-experience na nag-apply or nakadaan na sa ganang proseso is pwede kayong mag-comment at i-share nyo para makatulong din tayo sa iba. Kasi ako, hindi ko pa siya personal na try, pero nag-research lang ako kasi nga, syempre, for preparation sa invite ko na by September nga. So, ano nga ba ang bagong proseso ngayon? Bali, ganun pa rin naman yung proseso. Ang nabago lang is, magpapasa na tayo ng mga requirements sa DMW, and meron na ring PDOS or yung kanilang pre-departure seminar. So, dadaan na rin sa ganun. Etong proseso to, nanggaling to sa mismo sa notice na ibinigay ng Department Migrant Workers. So, ito yung para sa mga invite ng family system, yung family system invite. Tsaka yung sa, kung may international students na nag-aaral dito, pwede na lang invite yung family nila o parents, exclusive sa parents nila na mag-work dito as a seasonal farm worker. At syempre, yung may mga dumaan na sa PDOS at saka meron ng confirmation visa na galing dito sa Korea. So, yun yung kanilang nilabas na notice. So, mga eligible na mag-apply or makapag-work dito sa seasonal farm worker. So, ano nga ba yung first process? So, syempre, yung first process, kailangan natin kumuha ng visa sa Pinas. So, yung pagkuha ng visa sa Pinas, guys, isa yung sa requirements nila na dapat confirmation visa na nanggaling dito sa Korea. So, kung meron ng confirmation visa na ibinigay sa'yo dito sa Korea, so, pwede ka na mag-apply, eligible ka na mag-apply ng visa sa Pinas kasi yun na yung kailangan nating requirement. Isa yun sa mga kailangan nating requirements. So, ano ba yung mga kailangan sa pagkuha ng visa sa Pinas? So, mayroon na akong first vlog nun kung ano yung mga requirements. So, basic lang naman. Siyempre, yung passport, so medical na merong drug, syphilis na kind of medical, general check-up. Tapos, siyempre, yung TB na dapat sa designated hospital mo lang siya ipapatest para maging valid. Siyempre, yung NVI. So, yun. Plus, ayun nga yung recommendation letter na may bago na ngayon. So, dati wala siyang ganun. So, recommendation letter na nanggaling dito mismo sa Korea, sa City Hall ng Korea, at saka yung confirmation visa. Siyempre, kapag may confirmation visa na, at may recommendation letter na, pwede na mag-apply ng visa sa Pinas. So, bali yun ang first process. So, wala namang nabago. So, nadagdagan lang ng requirements. Dati, kapag nakakuha ka na ng visa, anytime, pwede ka na lumipat, bili ka na lang ng ticket. Pero ngayon, hindi na. So, yung second process is, dadaan tayo sa DMW. So, yung DMW sa Department Migrant Workers. So, doon magpapasa tayo sa kanilang, magpapasa tayo ng mga requirements sa kanila through email. So, ito yung email. So, sa email na yan, guys, ipapasa natin yung mga requirements na hinihingi nila. So, ayun nga, guys, nakasulat nga dyan yung letter A, list of the seasonal worker relatives to be deployed and the date of their deployment with contact numbers or address. So, actually, guys, hindi ko to naiintindihan kung anong klaseng papers to or yung kung gagawa ka lang ba ng papers, susulat mo lang yung name, yung date ng deployment, and then yung number o address lang, or hindi ko alam kung may special document ba yan. O, sa nakakaalam, please comment below para maintindihan natin ng maayos. At yung letter B, yung scanned copies of the signed employment contract
So, ayun, kailangan natin ipasa din at yung copy of certificate of confirmation of visa issuance. So, ayun ngayon yung confirmation visa na nanggaling dito sa Korea. So, ayun ang kailangan nating ipasa. At sa pagpapasa, make sure na at least 10 days prior to the dates of departure. Siyempre, mas maaga, mas maganda kasi nga may nababalitaan nga ako ngayon na sabi nila is matatapos na lang yung visa nila, hindi pa lumalabas yung kanilang special exit clearance. So, ang tagal ibigay. Kaya mas maigi na mas magpasa ng maaga. At pag naipasa na natin yung mga requirements na yan, syempre, i-review nila yan. At kapag naging okay, so yun na nga daw, bibigyan tayo ng schedule para sa ating pre-departure training or yung orientation seminar. And then, of course, yung special exit clearance na kakailanganin natin para makalabas na tayo ng bansa. At bukod diyan, magbabayad din tayo sa OWA membership. So, hindi nakalagay dito kung magkano yung ibabayad natin. So, sa may idea, paki-comment below kung magkano ba yung OWA membership na kailangan bayaran. At pag ni-require din ng DMW na kailangan pumunta personally doon sa office nila, so ayun, sasabihin din nila na kailangan pumunta roon. So ayan, siguro kapag nakompleto na yan, mabibigay na yung special clearance exit or special exit clearance. Ayun guys, ayan yung mga na-research ko na actually is tatry ko siya by next July, itong July na coming July. So, yun, magpa-process na ako ng papers. So may mga napagdaanan na tong proseso nito, pwedeng paki-comment at paki-share din naman kaalaman niya para makatulong tayo sa bawat isa. And, ayun, and kapag na-try ko na rin yun, i-share ko uli sa inyo. So, ito lang yung mga na-research ko ngayon na kung paano yung proseso. Kasi marami din naman nagtatanong. Sana yung mga nag-a-apply is, lalo na yung mga na-delay or mga na-hold o yung mga talaga nag-aantay pa, sana mabigyan na talaga ng visa at nakapunta na nga dito. So, ayun guys, God bless sa atin and good luck and bye. See you sa next vlog. Thank you for watching.